programang Kaimer sa DZRH sa oras natin 4:34 ng hapon. Nakikita ko nasa sasakyan na siya sa Cairo, Egypt. Pagkasama natin si Cory Quirino. Cory, bumati ka muna, Cory. Ayan, magandang hapon po mga kababayan. Magandang balita po para sa ating lahat at dumating ang Pasko. Napakaaga para sa atin dahil ang ating magandang mutiang queen na si Alisa May Redondo ay nagwagi ng second runner-up sa Miss Intercontinental sa Sharm el-Sheikh, Egypt. Kaya masaya po kaming lahat, yung Team Philippines. We did not come home empty-handed. At malapit na magkakaroon po kami ng homecoming para sa ating napakagandang queen. Congratulations, Cory. Alam ko na napaka-prestigious ng pageant na yan. At ano expected na return date ng ating winner? Babalik si Alisa mga December 10 or 11. At Okay, abangan na good. lang mga kaibigan para sa mga updated balita tungkol sa kanyang homecoming. Abangan nyo sa ating Facebook page ng DZRH Kaimer, sa DZRH News Facebook, ang mga detalye ng pagdating ni Ma'am Alisa na second runner-up. Wow! Napakahusay. Second runner-up ulit sa Miss International Intercontinental 2024. Balita ko, Cory, nanalo din siya ng Power of Beauty Award at Best in Swimsuit. Mabigat, Oo nga, alam nyo, kakaiba itong award na ito. Malaking sorpresa para sa aming lahat dahil itong award ay napakaganda at very prestigious ang sabi nila. A Power of Beauty Award. Ibig sabihin, sabi nila, sobrang ganda si Alisa, sobrang mabait. Siya po ay tunay na simbolo ng kababaihan. Wow, that's a big feat, ha? Second runner-up at saka Power of Beauty Award. That's mabigat yung award na yan, ha? Power of Beauty Award. Congratulations again. Ikaw, kailan ang balik mo, Miss Cory? Babalik na ako. Oo, babalik na ako. Mga 2 days pa. Mga ilang araw, nadyan na ako. Okay, naibalita na namin, Cory, yung mga paraan para maiwas arthritis at habang in between ka ng terminal at ibinalita na namin ang iwas arthritis. So narinig na nila yan. Yes. Maraming salamat sa segment mong yan. Sa bahagi ito ng ating programa, papasok na sa atin, nasa linya na natin sa Zoom, ang current seven-time national record holder ng deepest male Filipino freediver. Walang iba kundi si Mr. Jason Ramirez. Jason, magandang hapon. Welcome to Kaya Mo Yan sa DZRH. Hi, Jason. Magandang hapon po. Good afternoon, Sir Ricky, Ma'am Cory, and Jammer. Okay. Congratulations, Jason. Kita mo naman, ang programa ito, international. Meron na sa Egypt, si Cory. Meron na sa Nueva Ecija, si Emer. Andito ako sa Metro Manila. Jason, unang tanong, itong record hold mo, kailan ito naganap at gaano katagal mo na hawak as 7-time record holder? Bali, yung 7-time po, magkakaiba yan. Nagsimula din po yan this last year lang. Nagsimula ako makuha ng national record holder. Yung 3 first national record ko po sa may Cebu, sa Camotes. Okay. Tapos yung sumunod na another 3 sa Panglao, Bohol. Yeah. Then nung last month lang nakuha ko yung pang-7 sa Mabini, Batangas. Okay. And in fact, kasama ko rin po ngayon sa line si Miss Tracy. Siya naman po yung sa deepest freediving national record holder ng Pilipinas. Sige, batiin natin. Tracy. Miss Tracy, hello po. welcome to the show. Nandiyan ka ba kayo sa dagat, Miss Tracy? Opo. Actually, sa dagat siya ngayon. Saan ka banda? Buti may signal dyan. Meron naman po. Ang pangalan po nito si Tracy Lee Verdejo, female free driver, at meron din siyang record. Ano yung hawak mong record naman, Tracy? Currently, 3 discipline po. Pero I was able to get all records sa all 4 disciplines po last competition ng October. Okay. So, I've been holding it for a month. Wow! Okay. Grabe. Alam mo, tinanong ko kay Jason kahapon ito eh.
gano'ng kalakas ang baga mo. Ang lungs mo, kayong dalawa. Jason, ilang minuto ka? Oo, alam mo, Cory, kasi yung how long you can last, no? Doon sa record mo muna, Jason, ilang minuto yon, ilang segundo yung naabot mo at pabalik. Yung 85 meters ko po. Opo. Yung 85 meters ko po, around mga 3 minutes and 10 up and down na po yun. Wow! 3 minutes and 10. Ano yun, ha? Ano yun, ha? Cory, kailangan yung 3 minutes and 10, makabalik ka. Di ba? Di ba, Jason? So, yun na po yung total nung dive time. Anong haba nung pababa at yung pabalik? Nabibilang Same mo ba yun? Same po, 85 meters. Oo. Opo, 85 meters po yun hanggang ilalim, hanggang makuha po namin yung tag. Tapos, another 85 meters, uli po yun paakyat sa surface. Pero total of 3 minutes and 10. So, pwedeng, yung inabot kasi, po nung dive time ko po. Kasi yung pabalik, meron din kailangan kang gawin pag-iingat dyan, di ba, Jason? Hindi pwedeng paspas kasi yung pressure, di ba? Sabi ko nga, Cory at Emer, yung tenga, baga at tenga, napaka-importanting alagaan. Hindi ba, Jason? Ay nako, talagang wish ko lang sana makapag-equalize kasi di ba, Jason, ang hirap. Para sa akin, sabi nila, hindi daw ako pwede. Actually, yan di po problema namin minsan, yung pag-equalize. Common na po sa freedivers. Okay. Ilan naman ang inabot ni Tracy? Tracy, ilang minuto at ilang segundo at ilang depth ang inabot mo? Yung deepest dive ko po was 81 meters. I think yung time was 2 minutes 40 or 2 minutes 50. Wow, 2 minutes 40 holding your breath? Yes po, about 81 meters. Grabe. Okay, ano yung technique? Meron bang technique? Ayan. Jason, ano ang sikreto para makamit sa freediving po, for me, it's more on 90% or 80% mental technique, then the rest skills na lang po, natitrain naman. Pero malaking bagay yung mental technique po kasi yung kung paano namin i-ready yung mentality namin para buwaba sa malalim na tubig. Siyempre, kalaban yung pressure, yung lamig, yung dilim, yung takot. So, sama-sama na po yun. So, for me, mabigat yung ambag ng mental technique namin kumpara sa skills. Yung skills naman, nagtitraining po kami for a couple of months, 2 months to 3 months para makapag-ready dun sa big competition. Ayun. Itanong natin si... Ito ba yung mga katangian ng mga pearl divers din? Diba yung mga batang lumalangaway tapos nagpa-pearl diving? Ganun ba yon? Pareho rin yun? Same po, opo. As long as they are holding their breath without oxygen, that's part of pre-diving or that's kind of pre-diving po. Okay, matanong ko, Jason, paano ka nakapasok dito sa sport? This is a sport. Paano ka nakapasok dyan, Jason? Halos pareho din po kami ni Tracy. Nagsimula po kami as a introduction to freediving. Ang nag-introduce po sa akin ng freediving is yung misis ko. Then eventually, naging kahiligan na lang. Tapos naging coach and instructor, then naging athlete po. Ayun. Tracy, ganun din ba sa'yo? May nagyaya sa'yo na kabarkada or what? Paano ka nakapasok dito, Tracy? Actually, sa ads po, nakita ko po. And then, ako po yung nagyaya ng friends. Kami po. And then, sabay-sabay po kami nag-intro. Tapos, same po ng process kay Coach Jason. Nagsimula po sa student, and then certification, and then coaching, tapos Ayun. Pero Tracy, nung bata ka pa, may hilig ka na maging diver? Mahilig po ako sa dagat. Sobrang, ito po yung dito po ako pinaka masaya sa dagat. Ayun. Ganun talaga yun. Dapat may hilig ka. At saka yung dagat o yung tubig, you are parang tinatawag nilang one with the water, di ba? Kasi sabi daw nila, kailangan meron kang koneksyon o relasyon sa tubig, sa dagat. Tama ba yun? Pwede, opo. Tapos, actually, ang freediving ho is pwede rin ho siya sa mga non-swimmer, sa mga hindi po marunong lumangoy.
sa mga napanghihinaan ng loob at saka natatakot. Didiscuss ko lang po, sabihin ko po sa inyo na ang free diving is para po sa lahat. Kahit po sa mga hindi marunong lumangoy, pwede po sa inyo free diving. Yung hindi pwede mag-equalize, paano? Rejected ako, rejected. Ano lang muna, waiting. Ito lang. Si Cory, lap pool lang, Jason. Lap pool. Pero snorkeling lang ako, hanggang snorkeling. Pero Cory, nagkwento si Jason. Okay, ito na. Baka may kwento rin si Tracy. Doon sa mga dive areas nyo, ano ang pinakamaganda at pinakamalaking mga isda na nakita nyo? Jason, ikaw muna. Pinakamalaking pating. In this year, nung nagtitraining ako around 50 meters, naghahang ako doon for a minute. And nakakarinig at saka nakakaaninag po ako ng whale. Wow! As in, maririnig mo siya. Pati yung manta ray, yung mga manta ray meron Ano sa nagsasalita? Yung nakikita nating sound ng whale, narinig mo yun? Kumakanta sila, di ba? Meron sa Batangas. Wow, grabe. Ang ganda naman. Pating, nakakita ka rin ng pating at iba pa? Jason? Before nung 2 years ago, may naligaw na pating. Pero hindi naman po sila harmful. Aggressive. Hindi naman sila aggressive. At saka pag bumaba ka naman doon, may kasama kang mga iba. Di ba? Merong ibang training o yung kasamang parang nakahanda na tumulong if ever. Meron bang mga ganun dyan? Mga dive bodies. May mga safety body po kami, mga dive bodies po kami. Ayun, okay. So wala naman, hindi naman nakakatakot. Tracy, ano naman experience mo sa mga malalaking isda sa dive mo, Tracy? Yung sa akin, parang same din po nung kay Kuya Jason. Actually, nakuha ko lang sa idea niya, naalala ko. Nag-dive po kami, I think, nung February this year. And then, nasa 40 meters po yun. Tapos ang dami pong barakuda. Barakuda? Ay, naku. Barakuda. Pero ano naman po sila, when they come in, like, yung school, hindi po sila, like, harmful. So, marami naman po sila nung dun sila. So, we were diving, tapos ang dami pong mga malalaking barakuda. And then, syempre, yung mga common fish po, like mga batfish. Yung sharks, marami pong baby shark. May part po baby dito shark. sa Mabini. May part po dito sa Mabini na, parang nursery po siya ng sharks. Banda po sa San Teodoro. Then yun, harmless naman po sila. Kasi usually when you go near them, lumalayo naman po sila. More on, mas takot sila sa atin. Saan ba yung pinakamagandang diving spot sa Pilipinas? Para sa ating turismo naman. Ayan. Jason. Marami po. Siyempre, hindi po mawawala dyan ang Panglao, Bohol, ang Davao, ang Camotes. At siyempre, ang Mabini po yung pinakamalapit sa Manila and accessible po sa mga sasakyan. Ayan. Siyempre, kino-consider dyan. Partner. Kino-consider dyan, alam mo, kasi may TV show din si partner Cory. Dapat i-feature natin dyan, partner Cory. And we will fly Philippine Airlines. Alam mo, Jason, I think kino-consider din dyan yung hindi masyado malakas yung when you dive, hindi masyado malakas yung current. Yung current, yung waves, and yung water condition. Actually, yung water condition po ng Mabini, Batangas is pang world record, pang world champ yung kalidad po ng tubig natin sa Batangas. Pero syempre, hindi pa siya ganun napapansin. But sana po by next year dun sa big competition na mangyayari sa May is yun, makita po ng local government unit natin na yung Mabini, Batangas is may magandang kalidad ng tubig para sa gantong competition po. Ayan. Ang sinasabi mo na next year, merong planong big free dive competition sa Pilipinas. Opo. Madadayo po dito sa Pilipinas yung mga world record holder para lumaban, pagpakita ng gilas nila sa this coming next year May sa Mabini, Batangas po. Then kami ni Tracy at mga ilang Pilipino, kung hindi po ako nagkakamali, mahigit 30 po kami, 30 to 40 at least na Pinoy, na local, na lalaban din para mapakita rin yung galing ng Pilipino sa freediving. Galing. At may balak ba kayo ni Tracy din na mag-compete abroad? Yan. It's in the pipeline po.
It's in the pipeline. For sure. O, saan nyo gusto mag-compete? Baka makahagip kayo ng sponsors dito. Nandyan yung mga taga Silverde, nandyan sa sasakyan. Oh, ano po? Anong mga pupuntahan nyo? Yung mga world champion po, usually ginaganap po sa Bahamas at saka sa Kalamata, Greece. Yun, yung mga Yun. world champion. Bahamas at saka Apo. Kalamata, Greece. Nako. Apo. Tapos meron pong bago sa may Dominica. Yun. So, Doon din. hopefully, me and Tracy and ibang fellow Filipino freedivers na nag-iensayo at saka tumututok po dito, sana dumating din po yung time na ma-represent natin yung Pilipinas, malagay Ayan. natin yung bandila natin doon sa World Championship. Right now, Jason, kasama siya sa PSA. Meron na siyang kasama siya sa budget ng PSA, ang free diving. Meron na ba? Actually working po, wino-work po namin yung NSA para at least NSA. sa National Sports Association po. Wino-work out po until next year yung NSA para at least magkaroon po ng official din na Philippine team. Yun. Okay. Para mabigyan ng pansin at saka mabigyan ng suporta po yung mga freedivers na Okay. local freedivers. Kayong dalawa nagtuturo din. Kayong dalawa instructors din? O ikaw lang, Jason? Parehas po kami. Pareho. O, sige ito na, opportunity. Ikaw muna, Tracy. Imbitahin mo ang mga bata. Huwag na yung matatanda kasi mahina ng baga. Yung mga bata na gustong magpasok sa free diving, opportunity mo to invite them and where, Tracy? Nasa-mute ka, Tracy. Nakamute. Sorry. Nasa dagat Nasa dagat kaya nag-mute Okay, go ahead, Tracy. Bali po, magla-launch po kami. Actually, nag-start po kami ng bagong group sa freediving. Ang name po is Flow State Diving. Okay. Flow State Diving. Yes. Alright. So, magla-launch po kami this January 11, 2025. And then, if any of you are interested, feel free to come po. You can also send me a DM sa socials ko po. And then, please follow our Instagram page, Flow State Diving. Flow State on Instagram. Flow State. Ayan. O ikaw naman, Jason, yayain mo na yung mga nananaginip at gustong din maging free diver. Para sa lahat, iniimbitahan ko po kayo na subukan ng free diving sa Freedive Tribe PH. Doon po ako nagsimula mag-intro hanggang maging front divers, maging coach and instructor. Yung Freedive Tribe PH, isa sa mga nauna rin na grupo ng freediving sa Batangas. And meron kaming homegrown na instructors na 7 instructors dun sa grupo po namin. And this is all in Mabini, Batangas. Tama? Opo. Okay, so all roads lead to Mabini, Batangas pala. Cory at Emer. Si kasamang Emer, bago ko bitawan si Jason at si Tracy, baka may mga gusto kang tanongin tungkol sa diving, Emer. Yes, na lang, congratulations. Alam ko makukuha niyo yan. Kaya natin mga divers yan. Tayo pa, Pilipino yan. Thank you po. At Congrats. saka, go ahead, Tracy. Go ahead. Shout out. Go ahead. Shout out to the sponsors. Okay, go ahead, Tracy. Shoutout po sa sponsors, Lawom Pool Center po. So sila po yung naghihirap na mag-organize ng competitions po natin dito sa Batangas. Together with the Freedive Tribe, the Grey House, actually a lot of big schools here in Mabini. They collaborate po to make this competitions happen dito po sa Mabini. And hopefully, yun po, the World Championship po, mangyari po yun next year na yan. Shoutout lang po sa... Sige, susuporta kami. Pakita mo nga sa amin quickly, Tracy, yung background mo ng dagat dyan. Kasi yung setting mo Gusto makita nila, Emer, yung background ng dagat mo dyan. I forgot how to remove yung background. Okay, pero nasa dagat ka, no? Nasa dagat ka ngayon, no? Oh my gosh. I forgot how to remove. It's okay. Anyway, final message mo, Jason? Final message mo? Din po, yun lang. Nagpapasalamat po ako sa mga sponsors ko din. Siyempre, ang Freedive Tribe PH, ang Lawom, ang Reef Life, and DOH. And nagpapasalamat po ako sa kanila. Sa
Ito yung mga taong tumutulong sa amin sa mga maliliit na atleta pero naniniwala, malaki yung paniniwala po sa amin. Okay, dito sa programang ito, sinasabi nga natin dito, Jason, no? Sabi ko, ang pamagat nito, kaya mo yan at gustong-gusto namin maka-feature ng mga ganito, di ba, Cory, na mga new things, new sports, at talented, outstanding Filipinos like you, Jason and Tracy. Congratulations at susuporta kami bilang media partner ng inyong free dive competition at mga efforts nyo dyan, Jason and Tracy. Maraming salamat. Thank you po. God bless you both. Salamat po. Bye. Bye po. Thank you so much. Tracy. Bye, Jason. Kita tayo soon. Happy Yan po, diving. si Jason Ramirez at syempre si Thank you po. Tracy, no? Tracy Lee Verdejo, mga free diver, mga record holders yan. Okay. Salamat. At bago tayo magtapos, 4:55 po ng hapon. Emer, kwento mo kami ng mga nagkaganapan mo dyan sa Nueva Ecija. Ang dami mo naman mga natulungan na naman dyan na kasamang Emer. At si kasamang Bong at si Doc Elvis, the star of the show. The star of the show. Yan. Yes, maraming mga natulungan silang surgery at gumawa. Isang linggo po sila rito. Talagang nagpapasalamat ang Nueva Ecija at lalo-lalo ng Gallego Hospital. At yung mga bata naman, mga IP natin, AITAS na nasa taas ng Palayan City, ang daming binigay. Alam mo nyo naman dito, Pasko. My phone. Oo. Thank you, Valvatech, and yung mga UST surgeons natin at yung mga seatbelt natin. Thank you. Okay, yan po At alam mo, Partner. Yung okay, go ahead, Mandaluyong, Cory. Gusto ko sanang magpasalamat sa... yes, partner, Emer. Sige, go ahead, Okay. Cory. Sa kanila. Gusto ko sanang magpasalamat sa Philippine Airlines kasi na-upgrade kami. Yung Team Philippines. Maraming salamat kay Captain Stanley at sa buong team ng Philippine Airlines sa mga airport, kung saan kami pumunta. Extra VIP courtesies extended. Marami pong salamat. Galing. Beautiful flight. At saka kudos kay Captain Ariel Quinto, ang aming pinaka-perfect landing, pinaka-perfect flight ng Philippine Airlines, Manila to Dubai. Maraming salamat. And safe flight coming back, Cory and your team. Thank you, partners. Yes. Thank you. Bago tayo magtapos, kahapon nakita ko si Katoni. Thank you. At si Jerry Baha. Magkakasama kami ng mga primetime anchors. Yan, ng DZRH, si Katoni, Anthony Taberna, at saka si Jerry Baha. Kami ang DZRH boys na magkakasama kahapon. More power sa primetime anchors ng DZRH na si Katuning Anthony Taberna at kay kasama Jerry Baha. More power at supportive ng kaya mo yan sa 2x2 sa DZRH. Yan po, mga kababayan. So ano pa, Emer? May dadagdag pa. Baka may gusto i-anunsyo si Doc Elvis. Alam mo naman, naghahanap palagi yan ng gusto matulungan. Yeah, happy birthday. Yes. Yung Rotary Club of Mandaluyong Premier. Yan, magandang tulong. And happy birthday, syempre, Mrs. Santiago Marilu. Okay, Marilu. Happy birthday. Joanne and Jeffrey Gingon. Yan, bukas natin. And Ricky Alegre, advance happy birthday! Ay, mauna yung nasa likod mo. Mauna. Yung nasa likod mo. Talagang mauna. Thank you. Okay, si Bong, yung kanyang UST Tomasino Golf Tournament. Kailan yan at saan? Herman, December 12, Halo Ridge. Halo Ridge. Ano yung Engineero, ano yung pangalan? Inhinyerong Tomasino. Ayan, Halo Ridge. Ayan, fundraising naman. Okay. Cory, bago tayo mag-break, meron ka bang gustong batiin? May oras pa. Gusto ko sanang magpasalamat din sa Mutianang Pilipinas team dahil sa buong puwersang pagsuporta kay Alisa Redondo at sa lahat ng ating mga media friends na tumulong. Talagang nagpuyat sila at inabangan nila ang mga resulta. Kahit
wala silang tulog kagabi. Ayun. Maraming Oo. salamat sa suporta ng media. Hindi. Tsaka, Cory, kahit walang tulog, maganda naman ang resulta. Second Oo. runner-up. Yes, very proud of her. At saka Thank maganda you. yun, ha? Maganda yung sinasabi niyang Miss Power of Beauty Award. That's I heard that. First time I hear that. And I'm glad ganun na mga Kakaiba awards talaga, na binibigay. partner. Kakaiba. At Okay. congratulations sa pamilya ni Alisa Redondo, ang ating second runner-up and Power of Beauty winner ng Miss Intercontinental 2024. Okay, bago tayo magtapos, syempre, Animo Lasal, bukas, Game 1 ng UAAP, DLSU against UP. Syempre, kami for DLSU, Green Archers. Pero syempre, may the best team win from best of 3 yan. At syempre, the best team will win tomorrow. At we're rooting for DLSU, Green Archers, Game 1 ng UAAP Finals. At syempre, Animo! good luck din. Good luck din sa mga taga-UP kasi marami din tayong kaibigan ng mga taga-UP. Diba? So, oras natin alas 5 na hapon dito po nagtatapos ang programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Tandaan nyo, tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 na hapon, ang inyong paboritong programang Kaya mo yan. Bye! Happy weekend. God bless. Happy weekend. God bless. Happy trip. Safe trip. Kayo. Bye.